Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na po ang ating 2 AM updates sa ating minomonitor na bagyo na may local name na Maymay. At sa ngayon nga po, dalawa pa rin bagyong minomonitor natin. Yung isa po nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong si Typhoon Dolphin ay nasa mahigit 1,900 km east northeast na extreme northern Luzon. Napanatili niya pa rin ang kanyang lakas at kumikilos pa kanluran timog-kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Hindi pa rin natin inaalis po ang posibilidad no, na maaring na dumaplis ito or pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Inaasa natin ngayon hanggang bukas pinakamalapit ito sa ating bansa at natin inaalis ang posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal once na lumapit na po ito sa may bahagi ng southern Japan. So maaari pong mahagip ng rain bands nito or yung ilang bahagi ng bagyo yung area ng Batanes. Samantala, inaasahan din natin na sa patuloy na pagkilos ng Typhoon Dolphin ay maaari niyang maapektuhan itong bago nating binabantayang bagyo na si Bagyong Maymay na huling lokasyon as of 1 AM ay nasa 140 kilometers west-northwest ng Bacnotan sa La Union. Napanatili niya po ang kanyang lakas sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuso na sa 70 kilometers per hour at halos hindi po ito gumagalaw sa ngayon. At inaasahan po natin na coming days, posible po within the day, ay ito ay maglandfall dito sa may area ng Ilocos Sur. At patuloy pa rin ang epekto ng southwest muson na habagat na siya naman magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at gayon din dito sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Sa ating latest track ng bagyong si Maymay, makikita po natin na sa ngayon po no, ay stationary pa rin ang pagkilos niya pero inaasahan po natin na within the day ikikilos na po ito pasilangan. Malaki po yung posibilidad na ito ay maging tropical storm. Ibig sabihin po na kapag naging tropical storm na, ay posible po tayo magtaas hanggang tropical cyclone wind signal number 2. So bago po mag-landfall ito sa may area ng Ilocos Sur ay maaaring nasa tropical storm category yung bagyo. By tomorrow po or mamaya pong 11 AM, nasa 95 km west-northwest na po ng Bacnotan sa La Union, yung sentro ng bagyong Maymay. At mamayang 11 PM naman po ay nasa malapit na po ito sa Candon City. Kung medyo bibilis pa ito, posibleng mag-landfall na to mamayang hapon o sa gabi. Pagdating po kinabukasan, araw ng Huwebes, ay posibleng malapit ito sa Mountain Province. So asahan po natin na hihina na po yung bagyo once nandito na po sa may area ng Cordillera. At by Thursday din po, posibleng low pressure area na lamang ito malapit sa Tumaini sa Isabela. Signal number 1 pa rin po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, gayon din dito sa bahagi ng northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Aurora. Inaasahan po natin ang mga lugar kung saan po mayroong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 ay may mga posibilidad pa rin ng mga pagbugso ng hangin na direktang epekto ng bagyong Maymay. Asahan din po natin yung pagiging maulang panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyo at ng southwest monsoon o habagat. Samantala, dahil po sa hanging habagat at dito sa labas sa bahagi ng bagyong Maymay, ngayong araw posible pa rin ang mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas at maging sa ilang bahagi ng Mindanao kabilang ng Surigao del Norte, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Camiguin, Lanao del Norte, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Habang bukas, araw ng Huwebes hanggang Biyernes, malaking bahagi ng ating bansa makararanas din ng mga pagbugso ng hangin. Sa ngayon po, may naka-issue pa rin tayo na gale warning. Ito po yung babala natin sa malaking pag-alon ng karagatan. Delikado maglayag ang mga maliliit sa pandagat maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kaya po, lalong-lalo na sa maliliit na mga bangka, iwasan mo lang pumalaot sa bahaging ito ng ating bansa. At patuloy po ang pagbigay natin ng 3-hourly update dito sa binabantayan nating bagyong Maymay. Sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, lalo't nag-update din po tayo ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, flood advisories, at mga heavy rainfall warning sa buong bansa. At mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi.
para sa isang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat.